Naglunsad ng programa ng Department of Education para tugunan ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga estudyante. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa pagdiriwang ng National Children's Month, inilunsad ang bagong opisina ng DepEd para labanan ang pang-aabuso sa mga estudyante. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, magsisilbing sumbungan ng mga biktima ang Learners' Rights and Protection Office. Iba-iba yung pwede nilang pagreportan. Merong cellphone, merong landline, merong social media, merong website. Dahil the only way na maka-intervene kami to stop the exploitation, the abuse, will be kung alam namin na merong nangyayaring ganyan. Speak up and speak to us. Speak to the Department of Education. Sa tala ng Council for Welfare of Children at UNICEF, 2 sa 3 bata ang nakararanas ng pisikal na pang-aabuso, habang 2 sa 5 bata ang biktima ng psychological violence. 1 sa 4 na bata naman ang nakararanas ng sexual na pang-aabuso, habang 2 sa 3 bata ang nakararanas ng peer violence. Ayon din kay VP Sara, nakapagtala ang DepEd ng higit 1,800 kaso ng pang-aabuso simula 2019 hanggang 2020. May paalala ang Vice Presidente sa mga guro. If you are a teacher, you have no business drinking alcohol with your students. And if you are a teacher na you are attracted to that student that you are drinking with, that is preliminaries to what you want to do to the child, because you are a person of authority. You are not supposed to be biased in your dealings with your students. Sa mga estudyante na makararanas ng pang-aabuso, maaari itong i-report sa website ng DepEd LRPO. Maaari ring magsumite ng reklamo sa kanilang Facebook page, email o tumawag sa kanilang hotline at mobile numbers. Sisiguruhin naman daw ng DepEd na mananatiling confidential ang impormasyon na isusumite sa kanila. May ugnayan din daw ang DepEd sa Department of Justice at Philippine National Police sa mga kaso ng pang-aabuso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.